Top 3 best seller na pang off-road sa Pilipinas ang tatalakayin natin ngayon. Mga modelong magagamit sa kahit saang lugar at talagang mapapakinabangan kung saan-saan pa man. Kaya naman kung naghahanap ka pa lamang ng bagong sasakyan ay mas maiging malaman mo din ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update kita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, Ford Ranger. Isa sa pinakainahangang sasakyan ng mga Pilipinong naghahanap ng trailer at adventure ride ay itong Ford Ranger. Mula sa American automaker na Ford Company, ang Ford Ranger ay pinapanatili ang capability at versatility mula sa kalsada hanggang sa trail. Mababato at malulubak at mula nung una itong inilabas sa merkado ng Pilipinas, naging kasangga at partner na ng marami sa pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na sa pagninegosyo, itong pick-up truck ay maaasahan sa hakutan, outing, gala at kahit saang camping site. At ngayon sa bagong pag-update nito ay mukhang mas magugustuhan mo pa lalo. Ang bagong architectural design ng Ford Ranger o tinatawag na T6 platform ng Ford Ranger ay nasa ikalawang henerasyon na ngayon. Nilabas ito sa bansa noong 2022 sa panibagong estilo at may kakayahang mid-size na pick-up truck na may maraming advanced technology features na inilagay dito. Ang pinakabagong anyo at itsura nitong pick-up truck ay nakakuha ng mas pino at eleganteng frontal face sa pinakabagong signature design ng Ford Company sa mga utility vehicle nila tulad ng bagong C-clamp headlamp at isang matapang na full black front grille ay inilagay din sa bagong Ranger. Kasama rin sa mga update dito ay ang pagtaas ng truck at wheelbase na kung saan ay pinapanatili ang pagiging off-roader at pinapalakas ang capability nito sa malulubak na kalsada. Ginawa ng Ford Philippines ang Ford Ranger na may 5 trim level at may 8 distinct variant na pagpipilian. Kabilang ang Ford Ranger XLS 2.0 liter turbo 4x2 manual transmission na pinaka low-end variant ito. Ang Ford Ranger XL 4x4 manual transmission, ang Ford Ranger XLX 4x2 automatic transmission, ang Ford Ranger XLT 4x2 automatic transmission. Sinundan naman ng Ford Ranger Turbo Sport 4x2 automatic transmission, ang Ford Ranger Turbo Wildtrak 4x2 automatic transmission. Sinundan nito ng Ford Ranger Turbo Sport 4x4 automatic transmission, habang ang pinaka-top variant naman ang Ford Ranger Bi-Turbo Wildtrak 4x4 automatic transmission na nakakuha ng pinakamataas na maximum output at maraming gamit na advanced technology. Ang lahat ng mga variant ay may dalawang opsyon sa powertrain engine. Ang unang klase nito ay pinapagana ng mapagkakatiwalaang 2.0 liter na single turbo EcoBlue diesel engine ng Ford. At ang pangalawang opsyon naman ay ang 2.0 na Bi-Turbo EcoBlue diesel engine. Ang pagkakaiba ng dalawang ito ay makikita sa performance at sa fuel economy. Kasama din sa mga opsyon nito ang 6-speed manual na transmission para sa low variant at 10-speed automatic naman para sa mas nakatataas na variant nito. Ang lahat ng klase mula sa pinakamababang uri nitong Ford Ranger ay nagdadala ng pare-parehong diesel na makina. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa mga performance output na kung saan mas binibigyang kumpiyansa ang mas nakatataas kumpara sa mas mabababang uri. Kaya kung prepared mo ang pinakamahal na variant nito na Ford Ranger 2.0 liter turbo Wildtrak 4x4 automatic transmission sa halagang 1,910,000 ay magkakaroon ka na. Ngunit kung satisfied ka na sa isang hindi ka mahalang variant nito at kahit papano ay magbibigay na rin sa iyo ng kaginhawaan sa pagsakay, sa halagang 1,249,000 pesos ay magkakaroon ka na. At para mas maging kumpleto pa, babahagi na rin natin ang kabuuang detalye ng makina nito. Itong Ford Ranger ay pinapagana ng 2.0 diesel engine, 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft at naka-turbocharge na ang ibig sabihin ay magbibigay pa ng extra power o lakas na hindi sinasakripisyong fuel. Mas bumibilis pero mas tumitipid. Dahil dito, mas mamamaximize ang fuel efficiency. Naka-Euro 4 compliance na rin kaya eco-friendly. Itong bagong Ford Ranger ay kayang gumawa ng maximum output na 167 horsepower hanggang sa 207 horsepower sa kada 3,500 to 3,750 RPM. Samantalang ang maximum torque naman nito ay kayang mag-produce ng 405 Nm hanggang sa 500 Nm.
at nagpapalabas ng 1,750 to 2,000 RPM. Batay na rin sa ilang nakagamit, ito ay kayang tumakbo sa bilis na 180 km/h at may fuel tank capacity na 80 liters. Sapat lang din para sa malalayong biyahe na kumukonsumo naman ng 12 km per liter. At itong Ranger ay isang klase ng off-roader. Yan din naman ang ipinagmamalaki nito. Kasi kahit anong klase ng kalsada ay kayang pakisamahan sa pamamagitan ng mga reliable na suspensions nito na double wishbone at lip spring with coil spring suspension na pati sa malulubak o mababato ay kayang daanan. Higit pa dyan ay ginamitan din ng makakapit na tubeless tires na may kabuang sukat 225 by 65 R18. Nakabalot ito sa mga alloy mags habang pinapanatili ang makapit na pagpiprenos sa pamamagitan naman ng mga naka-ventilated disc type na brakes nito. At ang iba pang bahagi nitong modelo ay magugustuhan mo din. Hindi lang sa external design maging sa platform nito na very usable package na kahit anong dami, laki ng mga bagay na dadalhin mo o ikakarga mo dito ay pwede. May malawak na rear cabin para sa malalaking gamit at sa iba pang mga bagahe. Isa pa, ito rin ay may 5 seating ang capacity at kayang magkarga ng 845 to 900 kg na maximum load. Itong bagong Ford Ranger ay may bagong features din na pangkaligtasan at pangseguridad. Mas minalawig ito kumpara sa dati. Nilagyan ng mga bagong advanced safety sense para mas maging ligtas ang pagsakay. Gaya na lamang ng forward collision warning system. Isang sistema na nagpapaalala tungkol sa isang nalalapit na banggaan sa pamamagitan ng pag-detect ng mga biglaang humihinto o mabagal na paggalaw ng mga sasakyan na nasa unahan. Ito ay gumagamit ng radar, laser at camera para i-scan ang daan habang ikaw ay nagmamaneho. Kabilang din dito ang lane keeping assistant na kung saan pinapanatili nito ang pag-andar ng sasakyan sa loob lamang ng lane o posisyon na kung saan ito kasalukuyang gumagalaw. Meron din itong kasamang rear cross traffic alert, isang driver assistance system naman na nagpapaalam sa driver kung may paparating na sasakyan mula sa magkabilang direksyon kapag ang sasakyan ay nakatalikod at umaatras palabas ng parking space. Ito ay tutunog at kusang hihinto. Sinamahan na rin ito ng blind spot monitoring system. Ang blind spot monitoring ay isang vehicle-based na sensor device na nakakakita ng iba pang sasakyan sa gilid at sa likuran habang nakasakay ka dito. Ang mga babala ay maaaring visual, naririnig, nanginginig para madaling maiwasan ang sagian at banggaan. At ang isa pang advanced safety features nito ay ang ADAS. Sa tulong ng ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System ay maiiwasan ng anumang aksidente, pagkamatay o pinsala sa mga pasahero ng sasakyan o kahit sa mga pedestrian. Sapagkat itong ADAS ay kinukumpleto ng mga sistemang ito gaya ng pedestrian detection at avoidance system na kusang hihinto kapag may biglang tumatawid. Meron din itong kakayahan para ma-detect ang mga traffic sign. May kasama rin itong automatic emergency braking at blind spot detection. Kabilang din sa mga pangkaligtasang bagay na meron sa modelong ito ang mga dating safety features na gaya ng airbags, seatbelts, crash sensor, front and side impact beams, parking sensor at anti-lock braking system. Sinamahan din ng electronic brake distributor at brake assist. Bukod pa dyan, dinagdagan din ng mga kamera gaya ng 360 camera para mas makita ng kabuuan ang paligid nitong sasakyan. May hill start at downhill na rin itong kasama na magagamit naman sa matatarik at mabubundok na kalsada. Ang ilan pang bagay sa modelong ito pagdating naman sa interior ay magugustuhan mo din. Gaya ng mga automatic adjustable seats, may rear center armrest, foldable at naka-leather ang cover nito at ma-enjoy mo talaga ang pagsakay. Lalo na sa pinalamig na aircon system nito na may auto climate control system. May mga kasamang bottle and cup holder at wireless charger. Di keyless entry ang top variant at may adaptive cruise control system. Ang sistema naman nito ay otomatikong inaayos ang bilis ng sasakyan para itugma sa bilis ng sasakyan sa harap.
Ibig sabihin, kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal ay kusana itong aandar, gagaya sa takbo at bilis ng nasa harap na sasakyan. Ang bagong Ford Ranger ay hindi rin pinabayaan pagdating sa mga entertainment o libangan sa loob nitong sasakyan. Makikitang malaking sukat na portrait-oriented 12-inch infotainment system sa dashboard panel. May kasama ang Apple CarPlay at Android Auto na rin, kasama ang USB and auxiliary input, mga speakers sa front and rear para sa magandang audio sound system, at Bluetooth connectivity. Para sa ilan pang bagay na nakapaloob sa modelong ito, ang FM and AM radio, naka-voice control system sa ilang function at touchscreen ng monitor. Siguradong hindi ka maiinip kung ikaw man ang magiging pasahero nito kahit sa mahahabang biyahe dahil sa mga sistemang nakapaloob sa modelong ito. Ang kabuuang sukat nitong bagong pickup truck ay may kalakihan din. Hindi hamak na katatakutan din sa bayan ng maliliit na sasakyan sa kalsada. Ang ground clearance itong modelo ay umaabot ng 235mm. May taas ito na 1,884mm at lapad na 1,918mm. Habang ang kabuuang haba naman ito ay nasa 5,370mm. Ang kasalukuyang presyo nitong modelo ay umaabot ng 1,249,000 pesos mula sa pinakamababang uri nito hanggang sa pinakamataas na variant na umaabot ng 1,910,000 pesos dito sa bansa. Number 2, Mitsubishi Triton. Last month noong December 2023, pinasilip sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon ng bagong Mitsubishi Triton. Ang ika-6 na generation ng pickup truck segment na kilala natin bilang isang Strada. Na ngayong taon ay official nang ibinibenta sa kada kasa, ang bagong sasakyan ay naglalaman ng mga bakabagong katangian at yan ang iisa-isay natin. Sa loob ng mahigit 9 na taon, ang pickup truck ay tuluyang binago mula sa kaloob-loobang bahagi hanggang sa panlabas na disenyo nito. May bagong architecture platform ang brand na inilagay sa modelong ito at ilan sa mga makalumang bahagi na ngayon sa bagong anyo ay ginawang mas modern at elegant. Inilabas ito sa Pilipinas na may 7 klaseng pagpipiliang variant, pero itong nasa video natin ay ang isang klase ng top variant nito. Mula dito sa front face portion, hindi mo na makikita ang dating signature design na front fascia. Ito ay mas naging matapang at mas sungit na sa pormahan ngayon. Tinatawag itong Beast Mode Concept Design. Nagtatampok ito ng 3-dimensional grille na honeycomb design at naka-bracket ang 3L-shaped chrome accents sa split LED type na mga ilaw nito. May kakaibang disenyo rin ng LED headlight. Bagay na bagay ngayon sa buong itsura nito. Medyo malapad ang black painted grille radiator at may naka-in-boost pang nameplate na Mitsubishi. At kung mapapansin ang bagong hugis ng mga ilaw nito, ibang-iba na talaga kumpara sa dati. Makikita rin ang bagong daytime running lights sa gilid ng headlight. At ang kasamang fog lamp na mas maliit kumpara sa dati ay hindi rin nakalimutan sa pagbabago. Ginawang mas visible ang naka-LED bulb nito, tulong sa mas magandang biyahe sa madidilim na kondisyon. Itong bagong Mitsubishi Triton sa overall look design ng front portion ay kamukhang-kamukha ng Nissan Navara. Well, hindi naman may pagkakaila. Dahil ang Mitsubishi at Nissan ay malaki ang ugnayan sa isa't isa, kaya posible na karamihan sa mga detalye nitong bagong Triton ay kinuha lang din sa Nissan Navara. At pagdating naman sa side profile nitong pickup truck, may built-in curve shape para sa fender cladding, ang 4 na wheelbase mula sa harap at likod. Kasama ang isang mahabang side stepboard at mayroong 4 na matitibay na pintuan na may kasama ring mga naka-chrome na door handle at side mirror cover na nakadaragdag sa pagiging eleganteng pormahan nito. Ang rear portion ay hindi rin nakaligtas sa malaking pagbabago sa modelong ito. May mga bagong T-shaped LED taillight sa pinakalikod ng cabin at sa loob naman ay ready na for cargo use. May bedliner na rin kasi itong kasama at isang built-in black roll sport bar para sa suporta ng mga kargamento at magandang aerodynamic. Itong bagong modelo ay mas malaki kung ikukumpara sa dati. May bagong dimension na rin kasi ito. Para sa kabuuang lapad, ito ay may sukat na 1,865mm. May kabuuang haba naman ito na 5,265mm at kabuuang taas na 1,795mm. Ang buong timbang ay umaabot ng 1,815kg at mas mataas na ground clearance na 203mm. Mas mataas na truck at bagong wheelbase size, kaya bagay na bagay sa kahit anong aktibidad mapa on and off-road use. Itong bagong Triton 2024 ay may mga bagong suspensions na rin. Ginamitan sa front ng independent wishbone, mga shock na may coil spring at lip spring para sa rear suspension.
na kahit sa anong klaseng kondisyon ng kalsada, ito man ay mababato, matutubig na lugar, mapuputik o kaya naman mga lupang kalsada ay kakayanin. Kasama ang pinakamagandang klase ng tires nito na Yokohama brand. Naka-tubeless at alloy na mags, matitibay na chassis, ay umaakma sa pangkalahatang bahagi ng underframe nito at magbibigay ng mas magandang biyahe sa pang-araw-araw. Ang mga gulong ay may sukat na 265 by 60R18. Itong bagong Triton 2024 model pagdating naman sa interior specs, makikita ang rugged and classy internal design. Nag-aalok ng mahusay na functionality at operability. May maluluwag na legroom kahit sa rear passenger. At ang ilan pa nga sa mga pangunahing pagbabago nito mula dito sa dashboard, makikita ang konsepto na tinatawag na horizontal axis, parang cross-shape style. Bagong freestanding touchscreen monitor screen infotainment system na may sukat na 9-inch. Nag-aalok din ng mga application gaya ng Bluetooth connectivity at USB. Pati na rin ang koneksyon ng Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong kasamang dual zone climate control system sa air condition. Kasama ang malalambot na klase ng upuan na may synthetic leather at nylon fabric cover. May front center console armrest, may rear center armrest, mga bottle and cup holder at console pocket for comfortability. At para sa ilan pang convenient features, nilagyan na rin ito ng cruise control system, tulong sa mahabang biyahe para hindi masyadong mangalay ang paamos sa mga long ride. Push start button na rin ito with keyless entry. At pagdating sa steering wheel, ay naka-leather cover na rin ito at multifunctional na maraming controls na mismo makikita dito sa steering wheel. At para ang atensyon ng driver ay hindi mawala sa kalsada. Ang steering type naman ito ay ginamitan ng electric power at may steering column na tilt and telescopic. Adjustable na rin ito at naiayon sa kahit anong klase ng sukat. At syempre, ginamitan ng rack and pinion para kahit sa mga pakurbadang kalsada ay hindi ganun kabigat dalhin. Pagdating naman sa safety measure mga kaibigan, itong bagong pickup truck ay naglalaman din ng mga makabagong features pangkaligtasan at pangseguridad. Malalakas na braking system sapagkat naka-ventilated disc type sa front at drum brake type naman sa rear brake. Sinusuportahan din kasi yan ng mga makabagong sistema gaya ng anti-lock braking system o ABS. May brake assist at electronic brake distributor na tumutulong sa maayos na paggamit ng brake lalo na sa mga biglaang pagpipreno. Ang bagong modelo ay pinapagana din ng subok at mapagkakatiwalaang makina mula sa impluwensya ng mga naunang henerasyon nito na may 2.4 liter diesel engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at turbocharged intercooler system. Dahil sa sistemang ito, kahit papano ay mababawasan ang kalakasan sa gasolina, lalo na kapag mabilis ang takbo nito. May fuel supply system na electronic fuel injected type at naka Euro 4 compliance na rin ang bagong makina. Kaya mas tahimik na sa dati bagamat ito ay nakaandar. Wala ka masyadong maririnig na sounds mula sa mga gears sa loob ng engine at transmission kundi ang vibration nito. Kaya mas eco-friendly na rin. Isa pa rito ay may transmission type na automatic na may 6-speed na variable shifting. Para sa top variant, meron tayong 4-wheel drive na kayang mag-produce ng maximum output na 201 horsepower sa kada 3,500 RPM at 470 Nm na torque naman sa kada 1,500 to 2,750 revolution per minute. Ito ay diesel engine pero malakas ang hatak na kayang gumawa ng top speed na 175 km/h. Ang bagong pickup na ito ay may malaki na ring fuel tank capacity. Ito ay kayang maglaman ng 75 liters na full tank at kayang kumonsumo ng 11.4 km per liter. Malayo-layo na rin ang mararating mo niyan gamit ang modelong ito kahit pa sa mga probinsyang lugar. Ang bagong Triton 2024 model ay nakilala mo na sa external attire, engine specs at interior na bahagi. Sa pagkakataong ito, alamin naman natin ang mga safety and security sense ng modelong ito. Gaya ng mas pinataas na pangkaligtasan, mga advance at bago lang sa modelong ito. Katulad na lang ng pagkakaroon nito ng active yaw control system. Ito ay kumukontrol sa puwersa ng mga pagmamaneho at pagpipreno sa pagitan ng kaliwa at kanang gulong nito, na kung saan ay may iwasan ng pagkawala sa pagmamaniobra o balanse ng pagmamaneho.
para maiwasan na rin ang pagkadulas o pag-ikot ng sasakyan kapag bigla mong naidaan sa mga madudulas na highway o sa mga kalsadang matindi ang pakurbada. Kasama rin sa advanced safety features nito ay ang forward collision system na nagbabawas ng epekto sa anumang banggaan. Pwede kang masalba sa pamamagitan ng forward collision system dahil bago pa man mangyari ang banggaan ay nililimitahan na nito ang matinding aksidente. May kasama na rin itong lane change assist. Para sa kalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglaang nag-overtaking na kasabay mo. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror at biglang nag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabayan natin. May kasama na rin itong trailer stability assist na automatic na nag-activate ng brakes para mabawasan ang bilis ng sasakyan sa oras ng pangangailangan. Meron na rin itong auto high beam na kung saan otomatiko namang nag-o-on ang high beam na ilaw nito sa kondisyon na madidilim. Kung kailangan mo na mas makita ng mga kasabayan, mga mabababang visibility ay automatic din itong mag-on. Meron na rin itong kasamang blind spot warning system. Isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan masisense ng sensor nito na nakalocate sa mga bumper. Kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa'yo o nasa unahan mo habang umaandar, dahil dito hanggat hindi lumalayo at nawawala sa sensor nito ang mga nakadikit na sasakyan ay hindi ka rin basta-bastang makakalipat ng linya at biglang gagana ang mga emergency braking kung sakali mang magkakaroon na ng banggaan. May downhill assist control system na rin ito. Idinisenyo para pigilan ang mabilis na takbo habang pababa ng kalsada para mas ligtas na pagbaba at hindi bumulusok. Kasama din ang hill start assist naman para sa paakyat na pumipigil sa sasakyan sa pag-andar habang pansamantalang nakahinto sa isang paakyat o paahaw na kalsada. Sa pamamagitan ng auto brakes nito, kahit hindi na nakatapak sa preno o brake pedal, ay kusa pa rin itong mag-i-stay kung saan ito nakatigil pansamantala. Meron na rin itong vehicle stability control system. Idinisenyo naman para iwasang madulas o umikot-ikot ang sasakyan sa mga madudulas na kondisyon ng kalsada o yung mapuputik na lugar. Dahil dito, kahit anuman ang klase ng kalsada ay hindi mawawala ang balanse ng pagmamaniobra, umulan man o umaraw o kaya kung may natapong mga langis sa kalsada ay maimamaneho pa rin ng maayos itong sasakyan. May iba pang mga safety features nito ay dati na ring meron sa modelo. Mas maraming airbags mula sa driver's side at passenger kasama ang knee airbags para mas protektado at mabawasan ang pinsala sa katawan. May ISO fixed child mounts para naman sa mga bata o baby nating kasama, kung saan dito mo may kakabit ng maayos ang kanilang sariling upuan. Kasama ang mga particular safety measure gaya ng seat belts sa kada upuan, mga impact beams sa harap at likod, may crash sensor, may parking sensor para sa pagpapark naman at mga rear camera. At available din dito sa bagong modelo na Triton 2024 model ang 360 camera sa top bar yan para mas makita na rin ng buo ang labas nitong sasakyan. At pagdating naman sa mga security features, nilagyan na rin ito ng anti-theft alarm with anti-theft device. Meron na itong central locking at power door locks at may kasama na ring engine immobilizer system na kung saan kahit papano maiwan man ito sa labas ng iyong bahay o kung wala ka mang parkingan na sarili sa bahay ay safe at makakatulog ka ng mahimbing dahil sa mga security features na to na kung saan iniiwasan na makuha, magalaw o makarnap ng iba itong sasakyan kung hindi ka man nakabantay 24 hours. Gamitan man ng traditional way na pagkarnap ay hindi rin uubra sa mga bagong safety measure na to. Bukod pa riyan, ang makikita mo pa dito sa bagong Triton 2024 model, isang antena para sa mas magandang signal ng radio. May spare tire na rin ito para sa emergency kung mapaplata ng isang gulong ay may ipapalit ka kaagad. Meron na rin itong kasamang mga basic tools gaya ng tire wrench, mechanical pliers
at mga screw for emergency purpose. At isa pa, kung mapapansin nyo, bagong-bago na rin ang itsura ng digital instrument meter panel gauge nito. Combination ng analog type at digital ang disenyo, pero napaka-sporty ng dating. Makikita ang ibang mga notification readout ng driver sa mga kaganapan nitong sasakyan, gaya ng RPM, speedometer, mileage, orasan at iba pang mga notification. Kasama na rin dyan ang anti-lock braking system, seatbelt warning, central locking, at meron na ring engine check warning na nagpapaalala ng mas maaga kung magkakaroon man ng malfunction ang buong sistema nitong sasakyan, lalo na sa engine. Para nang sa ganoon ay mas madali nating madala sa pinakamalapit na service center. Itong Mitsubishi Triton ay kayang magkarga ng mahigit sa 1,000 kilo ang bigat na mga kargo na ikakarga mo dito. Isa pa, sa bagong modelong ito, mas marami ka rin may ilalagay dito sa cabin dahil sa mas pinalapad at mas pinalawak pa ito. Pwede kang magkarga ng mga rep, washing aparador o kaya kahit motorsiklo ay kayang-kaya. Ito ang paboritong dalhin ng mga taong tinuturing na pangalawang tahanan ang labas ng bahay. At ito rin ang pinakamagandang gamitin kung mahilig kang mag-off-road o mag-adventure ride. Dahil sa magagandang klase ng suspensions, malalaking gulong at magandang klase ng steering, madaling imaniobra at madaling dalhin. Dito sa bansa, meron itong 6 na klaseng variant na pagpipilian. Mula sa pinaka-low end nito, ito ay tinatawag na Triton GL 4x2 manual transmission. Nagkakahalaga ito ng 1,134,000 pesos. Ang sumunod naman dito ay ang Triton GL 4x4 manual transmission. Nagkakahalaga naman ito ng 1,157,000 pesos. At ang pangatlong variant nito, ang Triton GLX 4x2 automatic transmission. Ito naman ay nagkakahalaga ng 1,383,000 pesos. Ang pang-apat nito ay ang Triton GLX 4x4 manual transmission. Nagkakahalaga naman ito ng 1,561,000 pesos. Ang pang-anim ay ang Triton GLS 4x2 automatic transmission. Nagkakahalaga ito ng 1,582,000 pesos. At para sa pinaka-top variant, ang Mitsubishi Triton Athlete 4x4 automatic transmission. Ito naman ay nagkakahalaga ng 1,915,000 pesos. Number 3, Toyota Hilux. Ang Toyota Hilux ay isa sa pinakasikat at kilalang pickup truck segment dito sa bansa. Maraming pakinabang ang modelong ito, lalo na kung sa hakutan mo gagamitin ay tiyak na hindi ka bibitinin. Sa lakas, tibay at tatag din kasi ng pagkakagawa dito at laki ng espasyo na pagkakargahan ay talagang magugustuhan ng kahit na sino man. Well, ngayong taon, konting update lang tayo sa modelong ito. Sa pinakabagong pormahan nito, mas naging brusko at mas gumwapo ang napaka-machong dating nito ngayon. Kanya siguro mailalarawan ng modelong ito, ang Toyota Hilux Conquest, isa sa pinaka-top variant para sa kanilang segment na Toyota Hilux pickup truck body. Unang-una mo dito mapapansin ay ang napakalakas ng dating na rugged accent. Ang buong itsura nito ay napapalibutan ng chunky matte black accent na parang bull bar. Mula dito sa front face at mga side fairings na fender cladding ay ternong-terno, kaya tuloy mukhang fully set up na din ang datingan. At ang mga ilaw din nito ay bumagay. With clean and sharp naman ang looks, naka-LED type ang headlamp, pati na din ang daytime running light. Naka-enclose naman ang fog lamp nito sa ibaba ng garnish cover na matte black, pangaragdagan sa pormahan pa nito. At pagdating naman sa side portion, makikita ang dual sport tires na may malalaking sukat, halatang pangsabak sa kabundukan, mababato at malulubak na kalsada. Kasama na ang naka-alloy wheel na mags nito na sobrang attractive din talaga. May kabuang sukat ito na 265 by 60R18. Bagay lamang din yan sa laki ng sukat ng buong body figure nito. Meron na rin itong side step board sa magkabilaan. Mga naka-matte black na din ang mga door handles mula sa harap at likuran nito. Naka-matte black na rin ang built-in sport bar nito, kaya hindi mo nakakailanganin pang magpakabit niyan aftermarket. Pagdating naman sa kabuang detalye ng makina, itong Hilux Conquest ay pinapagana ng 2.8 liter diesel engine 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft engine na sinamahan ng nozzle turbo with air-cooled intercooler system.
para sa mas malakas na hatak at arangkada. Maging pati sa napakahabang biyahe ay tiyak na sulit at hindi basta-bastang mag-overheat. Nakakonekta naman ito sa fuel supply system na direct injection type. Nakakatulong naman para hindi ganon kalakas ang fuel consumption nito. At pagdating naman sa performance, ito ay may lakas na 2,755 cubic centimeter displacement capacity. May 6-speed na gearbox at may transmission na automatic at manual. Depende sa kung anong variant ang pipiliin mo at sa kung saan ka mas sanay. Malakas din ang power output nito na kaya mag-produce ng maximum output level na 201 horsepower sa kada 3,000 to 3,400 revolution per minute. Habang maximum torque naman nito ay may 500 Nm sa kada 1,600 to 2,800 revolution per minute naman. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 185 to 190 km per hour. Pagdating naman sa braking system at suspensions nito, ito ay naka-ventilated disc type na sa front brake at drum brake type naman ang rear brake nito. At ang mga suspensions din nito ay talagang napaka-reliable. Dahil hindi mo naman kasi mapagkakatiwalaan ito o may sasabak sa malulubak kung hindi rin ganun katatag at katibay ang pagkakalagay sa mga suspensions nito. Ginamitan kasi ng naka-double wishbone sa front suspension at naka-lip spring with shock and coil spring naman ang rear nito. Kaya madalas ang iba pagdating sa malalayong probinsya at mabubundok na kalsada ay ito ang nais gamitin. Lalo na yung mga 4x4 o 4-wheel drive. Malakas ang kapit, maganda sa off-road. Pagdating naman sa steering wheel, ito ay naka-power steering na rin. Adjustable ang steering column at naka-rack and pinion ang gear type. Bukod pa dyan, ang modelong ito na Toyota Hilux Conquest ay sagana rin sa mga features tulad na lamang ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system. Meron na rin itong EVD o tinatawag na electronic brake distributor. Bukod pa dyan, since sa off-road madalas ginagamit ang modelong ito, ay nilagyan na rin niya ng traction control system na bagay din talaga gamitin sa off-road. Bukod pa dyan ay sinamahan na rin niya ng brake assist at vehicle stability control system. Kaya ang pagdadrive natin ay hindi mawawala sa balanse kahit pa maisabak mo sa mapuputik na lugar at mababatong kalsada. At ang iba pa sa mga safety features nito ay ang madalas na rin natin nakikita sa iba pang mga sasakyan. Kaya na lamang nitong airbag sa passenger at sa driver side. May mga seat belts na rin ito sa kada upuan. Mayroong side and front impact beams, may crash sensor with child safety locks, at mayroon na rin itong rear camera sa front at rear parking sensor. May engine check warning at marami pang iba. Pagdating naman sa advanced safety features, ang modelong ito ay hindi rin pahuhuli. Nilagyan din kasi ito ng mga makabagong safety features na mas magpapanatag pa sa bawat araw na pagsakay mo dito. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng ISO fixed child mounts para ligtas sa anumang oras ang mga bata nating kasama sa loob nito. May kasama na rin itong ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang mga pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada at ang malubhang epekto ng mga hindi maiiwasang panganib kagaya na lamang ng pagkabangga, pagkasagi o pagkasemplang na rin. Ang mahalagang aplikasyon ng ADAS na kritikal sa kaligtasan ay kinabibilangan ng patukoy pag-iwas sa pedestrian, babala pagwawasto sa pag-alis ng lane. Ibig sabihin mas malakas ang sensor nito kung sakaling may biglang tatawid sa pedestrian. Meron na rin itong lane departure warning. Para sa kalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta naman sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglang nag-overtake na kasabay mo sa kalsada. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang nag-overtake kaya nababangga o nasasagi. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin.
Meron na rin itong advanced safety features na pre-collision system. Nasisense naman ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis o bigla na lamang hihinto. Sa sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno kapag ang nasa harap mong sasakyan habang umaandar ay biglang nagminor o biglang nagbawas ng speed na kung saan ay bigla mo na lamang ding mababangga. Dahil sa pre-collision system ay bigla na lang itong ding magbe-brake kung ang nasa harap mong sasakyan ay bigla na lang huminto. Gaya ng madalas na sinasabi natin, ang mga sistema na yan ay pangkaragdagan lang din upang mas maging safe ang pagmamaneho. Pero ang pinaka the best safety features pa rin nitong sasakyan ay nagmumula sa pagiging disiplinado ng driver at ng mga pasahero nito. Alright. May mga security features din itong kasama kagaya na lamang ng central locking, power door lock, anti-theft device at engine immobilizer system. Ang makikita mo naman pagdating sa interior nito, mga upuan na adjustable with fabric upholstery at may mga headrest. Pagdating naman sa infotainment system, may 8 inches size display ang screen nito. May Apple CarPlay at Android Auto na rin kasama. At may connectivity na rin ito na Bluetooth, USB and auxiliary input, may FM and AM radio, may mga speakers sa front and rear at with voice control. Automatic na rin ito. Integrated with 2-day in audio. May napakagandang display na rin ito ng instrument panel na makikita ang low fuel warning light, digital odometer, digital clock, tachometer, electronic multi-trip meter at door ajar warning. Ang multifunctional steering wheel nito ay may control naman sa iba pang mga sistema kaya nakakabilib ang pagiging accessible din nito. At pagdating dito sa may external portion nito sa rear, makikita ang napakalawak na rear cabin space nito. May built-in sports bar na rin ito na matte black. Plastic yan pero ang loob niyan ay bakal kaya matibay na yan. Ang kadalasang maikakarga mo dito ay ang malalaking appliances gaya na lamang ng refrigerator, washing, mga sopa o kaya naman katre o kama ay kasyang-kasya rin talaga. Pagdating naman sa dimensions, dito naman natin maibabase ang laki ng sukat nito sa ibang mga kakumpetensya nito. May kabuuang haba kasi ito na 5,325 mm. May kabuuang taas din ito na 1,845mm at lapad na 1,900 mm. Ang wheelbase size nitong sasakyan ay nasa 3,085mm at seating capacity na 5 seats at 4 doors. May fuel tank capacity ito na 80 liters kaya mahaba-habang biyahe ang magagawa mo dito. Dito sa bansa, ang Toyota Hilux ay may 18 variant o 18 variant na klase. So depende na lang siguro sa iyo kung ano ang mas gusto mo sa mga variant nito o yung mas afford ng budget mo. Ang pinakamura ay ang Hilux 2.4 cab and chassis na nagkakahalaga lamang ng 861,000 pesos. Hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 2,077,000 pesos dito sa bansa.